Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Huwag mong paglaruan ang damdamin ng iyong kapwa. Dahil baka yan ang magpulid sa iyo sa tiyak na kapamakan. Narito ang ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Panagoy sa Dilim. Sa isa na namang gabi ng lagi! Sino kaya ito? Hello? 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 Sino to? Hello? Storbo. Kakainis. Nakatulog na ka uli. Talaga naman, oo. Hello? Sino ko ba? O, ikaw wala kang magawa sa buhay mo, huwag mo ako storbohin, ha? Magpakamatay ka kung gusto mo. Huh? Kainis. Buti ka sa cellphone ay i-off ko na lang. Para walang storbo. Sige, tumawag ka hanggang gusto mo.
Hanggang magsawa ka. Kakainis. Ano ba? Naka-off na yung cellphone ko? Paano nangyari yun? Bakit nag-ring pa rin? Ay, imposible. Nananaginip ba ako? Uy, Melanie. Lori, huwag mo ko storbohin. Busy ako. Naman? May tatanong lang naman ako sa'yo eh. Ano yun? Mawag ka ba sa cellphone ko kagabi? No? Mga between 11 to 12 midnight? Hindi. Kasi naman, ang kulit eh. Paulit-ulit. Di naman nagsasalita kapag sinasagot ko. Tapos hindi rin nagre-reflect ang number sa phone ko. Sa inis ko, in-off ko, ayun. Kaya lang, nakapagtataka, kahit naka-off na cellphone ko, nag-ring pa rin. Ano? Kala ko nga nananaginip lang ako eh. Kaya kinurot ko sarili ko. At kising ako, friend. Weird. Alam mo ako rin. Ha? Anong ikaw rin? Ganun din nangyari sa akin. Yun rin ginawa ko. Pareho yung nangyari sa atin kagabi. Ano? Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Pare, masyado yatang tahimik ngayon. Alam mo, naninibago ako sa'yo. May problema ka ba? Pare. Wala, Romy. Cellphone mo yata yung tumutunog. Sagutin mo na, Jimbo. Ha? Sagutin mo na. Hindi, ayoko. Baka naman importante yan. Sinabi lang ayokong sagutin. Huwag kang makulit. Jimbo. Ayokong sagutin ito. Ayoko! Jimbo. Pare Globy. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ka ba nagkakaganyan? Bakit ba, Jimbo? Sabel, anak, gising. Bumangon ka na muna, ha? Di na lang kita na makakain. Kumain ka, ha? Ay, paborito mo to. Masarap to. Halika. Susubukan kita, ha? O, Jack, nagugustuhan mo to. Anak, sige na, bangon na. Gusto mo, tulungan kita? Teka, sandali, sandali. Rosa, Ay! Oh, Luis! pabayaan mo na siya. Ay, pero nagugutom yung anak natin. Baka mamaya magkasakit siya. Ako na bahala sa kanya. Magpahinga ka na. Pero gusto ko, ako itong nag-aasikaso sa kanya. Huwag matigas ang ulo mo. Nag-usap na tayo. Hindi. Ako na bahala sa kanya. Sige na, tulog ka na. Tutulog na ako. Luis, huwag mo siya pababayaan. Oo! Hindi ko siya pababayaan. Kahit alam ko na hindi natin dapat ginagawa ito. Sana mapatawad niya tayo sa napakalaking hibangang ito. Mapatawad sana tayo ng Diyos, Rosa.
natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagi. Melanie, ano ba nangyari kay Jimbo? Bakit ilang araw na siyang hindi pumapasok? Ewan ko, di mo ba alam? Na ano? Nag-file siya ng resignation nung 1 linggo pa. Ha? Ay, bakit? Ewan ko nga, di ko nga alam. Ano ba namang lalaking yun? Ang ganda-ganda ng trabaho niya dito sa opisina, iniwan niya. Bakit? Baka may ililipatan na mas maganda. Tsaka mas malaki yung offer, kaya nag-resign. Sayang naman. Usapan nga kami ni Romy mamaya paglabas natin. Pupunta tayo sa kanila. Kukumustahin lang natin. Ay, sige, sama ako. Okay. Para mapangaralan kong lalaking yun. Aba, nagdedesisyon ng hindi mo na kumukonsulta sa akin. Bakit? Ano ka ba niya? Wala. Wala pala, ba't ganyan ka magsalita? Ito naman, masyadong siniseryoso sinabi ko. Just ko lang yun. Gini-joke lang kita. Hello. Pero malay mo, hindi natin masasabing panahon, di ba? Baka balang araw, kami ring dalawa ang magkatuluyan. Baliw. Tumigil ka na nga. Umalis ka na sa harap ko. Marami pa akong ginagawa eh. Alis na! Akala ko pa naman maaga tayong lalabas sa opisina. Bakit naman kasi pinag-overtime tayo ni boss? Ayan, ginabit tuloy tayo. Okay lang yun. Sabado naman bukas eh. Tsaka wala tayong pasok. Kaya okay lang. Kahit na magpuyat tayo. Oo nga naman, Glory. Tsaka, nabanggit ko na sa kanya na pupunta tayo, kaya sigurado naghihintay yun. Bakit hindi mo pabilisin yung pagmamaneho mo at na makarating na tayo? Oo na. Yan, ganyan. Para madali tayo mag... Ah! Romy! Ay, mamamatay ka saan mo! Diyos ko! Romy! Napunta na may babae! Ano po, Romy? Halika bababa tayo. Tulungan natin yung babae. Wag! Oo. Isa rin yung pinto. Ano? Bakit? Hoy! Romy! Anong gagawin mo? Wala nakakita. Tatakas tayo. Ano? Ayokong makulong. Ayoko! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagi. Ginawa niyo yun? Jimbo, nataranta ako. Natakot ako. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. O, paano na ngayon yan? Kawawa naman yung babae. Kailangan natin itong ipalam sa mga otoridad. Isusuplong niyo ako? Bakit? Wala ka ba konsensya? Ikaw, Romy, sasamahan kita. Sasabihin natin sa mga pulis ang nangyari. Hindi ka namin pababayaan. Tutulungan ka namin. Paano kapag nakulong ako? Hindi ko kaya. Kailangan mong harapin ito. Oo nga. Dahil kung hindi, magiging dalahin mo ito sa konsensya mo habang buhay. Kaya bukas na bukas din, isusuko ka namin sa otoridad. Paano na ako ngayon, Jimbo? Melanie. Huwag kang mag-alala, Romy. Ginawa mo ng nararapat at malaligpasan mo ito. Pero... Romy, Sarge, sigurado ka ba sa sinasabi mo tungkol dun sa nabundol mong babae kagabi? oo. Pinuntahan namin ang lugar na sinasabi mo. At nag-imbestiga kami. At negative ang report. Walang babaeng nasagasaan sa lugar na yon. Oo. Sigurado kayo, sir? Sigurado kami. Ngayon,
Ako naman ang magtatanong sa inyo. Sigurado ba kayo na matitino ang mga utak nyo? Sarge. Sir, Kung wala kayong magawang matino, huwag kami ang pagtripan nyo. Huwag nyo kaming pinagluloko. Pero, sir... Umalis na kayo. At huwag na kayong babalik dito. Alis na! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. Imposible! Kitang-kita namin ni Melanie nang mabangga ni Romy ang babae. Paano nangyaring wala? Hindi naman po pwedeng namalikmata tayo pare-pareho. Malamang. Ha? Ano sabi mo? Maaaring ang namalikmata lang kayo. Pare, posible yun. Posible, Romy. Hindi nyo ba napansin? Napansin ano? Tinignan ko ang kotse. Naganap ako ng palatandaan ng pagkakabangga. Pero wala akong nakita. Ibig sabihin, wala kang nasagasaan. At totoong namalikmata lamang kayong tatlo. At hindi totoo na may nasagasaan kayong isang babae. Wala, Romy. Wala. Hindi ako makatulog. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maubos may isip. Paano nangyari yun? Posible kaya na hindi naman grabe ang naging tama ng babae at hindi na lang nagsumbong sa mga pulis. Pero malakas ang pagkakabangga ko sa kanya. At kitang-kita ko nang tumilapon siya sa kalsada. At sa liwanag ng ilaw ng kotse, nakita ko na duguan ang kanyang ulo. Kaya imposibleng baliwala lang sa kanya nangyari. Pero paano nangyari? Paano? Ano yun? May umiiyak. Boses ng isang babae. Parang galing sa labas ng bahay. Titingnan ko sa bintana. Sisilipin ko. Babae nga. At nakalutang sa hangin. Oh, Diyos ko! Hindi! Hindi! Ang cellphone ko. Ayokong sagutin. Ayoko. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. May kumakato ka. Sino kayang... Ibo! Buksan mo pinto! Si Dolpo ito! Si Mang Dolpo? Ang ama ni Romy? Bakit kaya? Ibo! Sandali lang ho, nandiyan na. 10 oras na ng gabi. Ano kaya sadyan?
Jimbo, Oh, Mandolpo, bakit to? Gabing-gabi na, nasagsag kayo. kanina pa kita tinatawagan sa cellphone mo pero hindi ka sumasagot. Kayong tumatawag sa akin kanina? Oo, yung anak ko si Romy. Bakit to? Anong nangyari sa kanya? Ay, Jimbo. Mandolpo, sagutin yung tanong ko. May nangyari ba kay Romy? Sumama ka sa akin ngayon. Kailangan mo siyang makita. Oh, Kailangan mong makita ang aking anak. Halika, pumasok ka. oh. Sumunod ka sa akin. Halika, Nasaan si Jimbo? ayan siya. Mang Dolpo, anong nangyari sa kanya? Bakit ganyan ang kanyang itsura? Anong nangyari sa kaibigan ko? Parang takot ang itsura niya. Oh, Melanie, nangdat na namin siya ni Mang Dolpo. Nakaupo siya sa isang sulok, tulala, nakanganga. Nalalaki mga mata at parang takot na takot. Nasaan na siya ngayon? Naroon sa bahay nila. Pero balak yatang dalhin ni Mang Dolpo sa probinsya. Patitignan daw niya si Romy sa albularyo. Albularyo? Oo. Naniniwala daw siya na napaglalaroan ng maligno kanyang anak. Naniniwala siya sa ganon? Yan ang sabi niya Jimbo, hindi kaya may kinalaman sa nangyayari sa kanya yung nangyari nung isang gabi doon sa babaeng nabundol na siya mismo yung nagmamaneho ng sasakyan? Ha? Di kaya? Jimbo? Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Ayan. Malinis na ang katawan mo. Mabango ka na ulit. Maya-maya, lalagyan kita ng pulbos at saka kulon para mas presko ang pakiramdam mo. Sandali, ha? Lalabas ko muna itong palanggana at bimpo. Sandali lang, anak, ha? Sandali lang ako. Luis! Luis! Narito ako sa ibaba, bakit? Panig ka muna din sa taas. Samahan mo muna si Isabel. Walang kasama sa kwarto niya. Dalian mo. Oo, andyan na. Ang anak ko, talagang napakapalad niya. Dahil mahal na mahal namin siya ni Luis. Malapit ko nang maubos ang isang bote ng brandy. Pero hindi pa rin ako nalalasing. Siguro, dahil na rin sa dami ng iniisip ko. Unang nangyari kay Romy. At sunod ang mga naranasan ko gabi-gabi. Ang mga tawag sa cellphone. Ang mga tawag na hindi ko maintindihan kung bakit parang kinikilabutan ako. Ang lamig ng hangin. Jimbo! Ano yun? Parang may tumawag sa akin. Pero saan galing? Nasaan siya? Jimbo! Bakit? Ano? Parang kilala kong boses na yun. Parang boses ni
Isabel! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. Si Isabel? Ibig mo sabihin, nandito siya sa Maynila, Jimbo? Hindi ko alam, Melanie. Pero hindi ako maaaring magkamali. Boss nang narinig kong tumatawag sa akin at umiiyak siya. Kung si Isabel yun, bakit hindi siya nagpakita sa'yo? Hindi ko rin alam. Hindi mo alam? Teka. Alam ba niya yung address mo dito sa Maynila? Hindi. Hindi ko ibinigay sa kanya. O kung ganun, paano nakarating yun dito? At sino naman yung magbibigay ng address mo sa kanya? Baka isa sa inyo ni na Romit Glory. Ulul. Bakit naman namin gagawin yun? Kabilin-bilinan mo nga na ano eh. Ay, ano yun? Parang may nabasag ah. Teka lang, titingnan ko. Oh! Ang picture frame namin ni Glory. Nahulog mula sa ibabaw ng cabinet. Ano to? Paano nahulog? Posible namang natangay ng hangin. Wala namang hangin. Pulutin ko na nga lang to. Boy! Teka! Ano to? Oh, Diyos ko! Melanie? Jimbo! Ano ba yung nahulog? Yung picture frame namin ni Glory. Tingnan mo! Ano ba yan? Yung ulo ni Glory. Wala sa litrato. Ha? Patingin? Ayan! Oo nga. Jimbo, bakit? Melanie, hindi ba dalawa lang kayo ni Glory dito? Oo. Tingnan mo, sa bandang ibaba. Dito, sa ibaba ng dalawa. Ha? May isang babae nakatingin sa inyo. At parang kamukha ni Isabel. May tumatawag sa phone. Sino kaya to? Hello? Hello, Glory. Si Oh. Melanie dito. Melanie, napatawag ka? Pupunta ka dito sa bahay ngayon din. Dalian mo. Ha? Bakit? May nangyari ba? Basta, bilisan mo. Pupunta ka agad dito. Bakit nga? Hindi kita, ha? Ay, Bye. teka, sandali! Hello! Melanie! Ano ba yan? Pinabana? Ano kaya nangyayari sa babaeng yun? Weird. Ano ba naman to? Kailan ka nagmamadali, saka naman walang taxing dumadaan. Kung may dumaan man, sakay ng pasahero. Kakainis naman. Mabuti pa. Doon ako mag-abang sa kabilang kanto. Tama. Baka sakaling makasakay agad ako doon. Tsak na naiinip na yung si Melanie. Ano yun? Ang lamig? Glory. Parang may tumawag sa akin. Oo nga. Teka, parang galing sa likuran ko. Ililingunin ko. Kasalanan ito! Ha? Kasalanan niyo! Ano? Isabel! Ikaw? Ako nga! Bakit ka nakalutang sa hangin? Papatayin kita! Ha? Papatayin kita! Ang kanyang mga mata, parang nagliliyab at... Hindi! Huwag! Huwag! Lumayo ka sa akin! Lumayo ka sa akin! Huwag! Huwag! Babayan kayo lahat! Hindi! Babayan kayo lahat! Takbo ko! Takbo ko! Papatay ka! Glory! Kailangan makakuha ko sa kanya! Kailangan ko lumayo! Ha? Lumayo ka sa akin! Lumayo ka sa akin!
kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. Ano na kaya nangyari sa babaeng yun? Bakit naman ang tagal niyang tumating? Sus, kinakabahan na tuloy ako ha. Glory, dumating ka na. Nasa ka ba babae ka? Ay, ang telepono. Baka siya na ito. At sasabihin hindi siya makakarating. Hello? Oho, ako nga ho. Oh? Kayo ang mama ni Glory? Hospital? Bakit ano nangyari? Ano? Ha? Ano? No! No, hindi totoo! Hindi totoo ito! Hindi ako makapaniwala na nangyari ito sa kaibigan ko. Namamatay siya sa isang aksidente. Pero nangyari na. Wala na ang anak ko. Oh. Alam mo ba kung anong sinasabi ng mga tao doon sa lugar na pinangyarihan? Hindi ho. Sinasabi nila na parang nababaliw daw ang anak ko. Ha? Tumatakbo ito at nagsisisigaw na parang takot na takot. Ano ho? At habang tumatakbo, binabanggit nito ang pangalan ng isang babae. Babae? Oo. Sabel. Sabel? Yun ang pangalang kanyang isinisigaw bago siya na-aksidente at namatay. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. Ibig mo bang sabihin na si Isabel ang babaeng taga-probinsya ang kinatatakutan ni Glory bago siya na-aksidente? Malakas ang kutob ko, Jimbo. Paano minulto siya ni Isabel? Melanie, maaari bang magmultong buhay na tao? Kaya? Melanie, Sa palagay mo, buhay pa si Isabel? ano ba ibig mo sabihin? Bago namatay si Glory, nakita natin si Isabel sa litrato, di ba? Aha. At bago natulala si Romy, ayon sa kanyang ama, Isabel din yung narinig niyang binanggit. Melanie? Jimbo, alam mo rin na may mga nangyayari sa ating kakaiba, sa ating magkakaibigan. Yung mga pagtawag sa cellphone na walang numero, tapos walang sumasagot. Ang nangyaring aksidente doon sa babaeng nabangga nung minamanay yung sasakyan ni Romy. Hindi pa ba yun sapat para maging batayan na maaaring totoo yung hinala ko? Napatay na si Isabel, ang babaeng naging kasintahan mo, at siya ang nagmumulto at hindi nagpapatahimik sa ating lahat. Hindi kaya, Jimbo? Jimbo, sigurado ka na ba sa gagawin mo? Oo, para makasiguro tayo at maalis ang pagdududa mo. Patutunayan ko sa iyong mali ka. Makikita mo, buhay si Isabel. Sana nga. Sana nga, Jimbo.
Kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. Hanggang dito na lang ang kaya ng sasakyan natin. At mula dito, maglalakad tayo ng mahigit 1 oras bago makarating sa bahay ni Isabel. Oo nga. Nanggaling na tayo dito kaya alam ko, malayo yung lalakarin natin. O, handa ka na? Handang-handa na ako. O sige, bumaba na tayo. Anong oras na sa'yo? Mag-alas 4 na ng hapon. Sige, bilisan na natin. Baka abutin pa tayo ng dilim sa daan. Tara na. Pa, mukhang natutuwa sila sa pagdating natin, Melanie. Nag-iingay ang mga hayop. Bilisan mo na. Wala tayong dapat aksaying oras. Kailangan makabalik tayo sa Maynila bago pa ilibing yung bangkay ni Glory. Gandang hapon po. Ay, magandang hapon naman. Sino kayo? Hindi niyo ba kami natatandaan? Ah, Ako si Melanie. Siya naman si Jimbo. Kumusta ho kayo? Nanggaling na ho kami dito nung minsang magbakasyon kami at namasyal sa lugar ninyo. ha? Oo. Oo. Natatandaan ko na. Kayo yung 2 sa 4 na nagawi dito sa lugar namin at pinuntahan ang magandang talon dun sa taas. Oho. Oo. Bakit kayo bumalik? Nasaan yung 2 niyong kasama? Ay, wala ho sila. Tsaka kayo ho talaga yung sadya namin. Kami? Bakit? Gusto ko sana namin makausap si Isabel. Ha? Nandiyan ho ba siya? Pwede ho ba namin siya makita at makausap kahit na sandali lang? Pwede ho ba? Maaari. Pero sa isang kondisyon. Ano ho kondisyon yun? Kapag nakita niyo siya at nakausap, huwag na huwag niyo ipagsasabi kahit kanino, ha? Oo. Ano? Nagkakaintindihan ba tayo, ha, Ining? Sige ho. Halika kayo. Halika. Pasok tayo sa loob. Naroon yung anak kong si Isabel. Halika. Sumunod kayo sa akin. Tara, Jimbo. Nasaan ho siya? Nandyan sa kwarto. Sige na. Pasok na kayo. Salamat ho. Halika, Jimbo. Bakit ho? Ba't ho ganito ang amoy dito? Ang baho? Parang may nabubulok na hayop. Sige na. Buksan mo na yung pinto. Oo. O, Jimbo, ako na muna papasok, ha? Tatawagin na lang kita. Dito ka na muna. Isabel, pasensya ka na kung na-istorbo namin yung pamahinga mo, ha? Kasi gusto lang namin makausap ka. Ano? Hindi mo sila dapat na pinayagang makita si Isabel. Bisita sila ng anak natin. Malayo yung kanilang pinanggalingan. Kung hindi natin sila pagbibigyan, di sasama yung loob nila sa atin. Lalo na si Isabel. Rosa, hindi mo naiintindihan ang ginawa mo. Malaking problema ito kapag nagkataon. Ano ba ang problema?
Luis, karapatan ni Isabel na bisitahin siya ng kanyang mga kaibigan. Ayaw mo ba siya maging masaya? Gusto! Gano'n naman pala bakit ka nagagalit? Tama na. Tigilan na natin ang kampaliwang ito. Ano? Kabaliwan yung sinasabi mo, Luis? Kabaliwan ang panatiling kasama natin sa bahay na ito. Ang isang patay! Ano ba pinagsasasabi mo? Sinong patay? O sa patay na si Isabel, tanggapin natin na wala na siya. Bigyan na natin siya ng katahimikan. Kailangan na siyang ilibing. Hindi! Ayoko! Bakit mo siya ililibing? Rosa! Hindi patay ang anak ko! Buhay si Isabel! Buhay siya! Rosa! Buhay ang anak ko! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagi. Rory, wala kayong konsensya. Dapat kayong mamatay. Hindi. Lumayo ka sa akin. Lumayo ka. Papatayin ko kayong lahat. Ayoko na. Tigilan mo na ako. Ayoko na. Hindi kita patatayin, Rory. Kayo na mga kaibigan ko. Magbabayad kayo. Hindi. Hindi ka magtatagumpay. Mabibigo ka. Mabibigo ka, Isabel. Hindi mo ako matatakasan. Tingnan natin. Tingnan natin. Mabibigo ka, Isabel. Mabibigo ka. Romy! Romy, anak! Gising na! Umaga na! Anak! Napasarap yata ng tulog, Romy, anak! Tanghali na! Naku, tulog ko rin siguro. Ang mabuti pa, pumasok na sa kwarto niya. Anak, bago na at na makapag... Ano ka? Diyos ko! Romy! Anak ko! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagi. Anak ko, bakit mo ginawa ito? Bakit? Kaya sa kanyang kasalanan. Ano yun? Mang Dolfo, nasa luyong katabi niyong babae. Babae? Sinong babae? Yun yung nakaputi. Ano? Bumubulong pa nga sa inyo. Kamag-anak niyo ba yan, Mang Dolfo? Ay,
Ay, ayan nga. Hirap niyang ganyan, abay. Kailangan mailibing agad siya, Luis. Iba lang kanyang amoy at naagnas na siya. Oo. Salamat na nga lang at medyo magkakalayo ang bahay natin. Pasensya na kayo. Ay, sige. Tulong-tulong na tayo. Tulungan na natin si Mon Luis para mailibing si Isabel. Anong gagawin niyo? Huwag niyo pakikialaman ang anak ko! Nagpapahinga siya! Pabayaan niyo siya! Hayaan mo na sila. Hindi! Ayoko! Paalisin mo sila, Luis! Sasaktan nila anak ko! Bilisan niyo na! Baho eh! Bitiwan niyo ako! Bitiwan niyo anak ko! Tumigil ka na! Huwag niyo siya pakialaman! Tama na! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagi. Bahagi kami ng kasalanan yun, Jimbo. Isa din kami sa nagbiyo sa'yo para ligawan siya. Isa siyang inosenteng babae, walang muwang. Hindi natin siya dapat na ginawang laruan. Hindi dapat, Jimbo. Sige na! Sagutin mo na siya, Isabel, para magpakasal na kayo. Baka magalit si Nainay at Itay eh. Bakit naman magagalit? Dalaga ka na. Pwede ka na mag-asawa. Pwede na? Oo naman. Diba, Glory? Romy? Oo, pwede na. O ano? Tayo na? Sige. Tayo na. Yan! Paano yan, Jimbo? May girlfriend ka na. Oo nga. Pero Jimbo, ipangako mo ha. Huwag mo ko lulukuhin. Oo, pangako. Hindi kita lulukuhin kailanman. Kahit mamatay ako. Minahal niya ako ng labis. Sa konting panahon na nagkakilala at naging kami. May nangyari sa amin. Pinangakuan ko siyang pakakasalan, pero binigo ko siya. At sinabi kong hindi ko siya totoong mahal. Dinamdam niya yun ng labis, at yun ang dahilan kung bakit siya nagpakamatay. At ang lahat ng yun, nalingid sa kaalaman ng kanyang mga magulang. Hindi ko akalain na hahantong sa ganitong lahat. Ang cellphone ko. Sagutin mo na. Hello? Jimbo, ang Mandolfo ba ito? Mandolfo? Kahapon ko pa kayo tinatawagan pero hindi ko kayo makontak. May pinuntahan lang ko kami. Bakit ko kayo napatawag? Jimbo, wala na si Romy. Ho? Patay na siya. Nagpakamatay ang anak mo. Ano ho? Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagi. Hindi ako naniniwalang magagawa to ni Romy kasi hindi naman siya ganun kababaw na tao.
na magagawa niyang magpakamatay. Pero nagawa siya, Melanie. Si Isabel. Malaki ang kinalaman niya rito. Melanie? Ang Dolfo. Iniisa-isa niya kami. Una si Glory. Ngayon si Romy. At maaaring sa susunod, isa naman sa amin ni Jimbo mawawala. Ang Dolfo, uubusin niya kami. Papatayin din kami ni Isabel. Hindi ako dapat matakot. Dahil hindi naman ganun kalaki ang kasalanan ko sa kanya para matakot ako ng ganito. Kailangan lakasan kong loob ko. Hindi niya ako mapapatay. Hindi ako papayag. Melanie, ikaw na ang susunod. Ano? Dapat ka na rin magbayad. Mamamatay ka na. Hindi! Hindi ka magtatagumpay. Hindi mo ako mapapatay. Kaluluwa ka na lang, kaya wala kang magagawa sa akin. Mamamatay ka na, Melanie. Hindi! Hindi! Umaga na. Ang telepono. Hello? Ako nga ho. Sino ito? Ang ina ni Melanie? Bakit ako ay napatawag? Ano ho? Binangungot si Melanie? Patay na siya? Hindi. Patay na si Melanie? Ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagi. Isabel! Naku! Isabel na! Bakit hindi ka na umuwi? Mabalik ka na, anak! Sabik na ako sa'yo! Anak! Harap mo na awa! Ang asawa ko. Halika na dito. Dahil sa labis na pagmamahal ko sa kanya, sana ko. Nagawa ko rin magkunwari. Pinaniwala ko rin ang sarili ko na hindi papatay si Isabel. Naging hangal din ako. At nagsisisi ako kung bakit ang ginawa yun. Anak, kung nasan ka man ngayon, humihingi ako sa iyo ng kapatawaran. Patawad, anak ko. At sana, bumalik sa kanyang katinuan si Rosa. At matapos na sana ang mga panaghoy sa dilim na narinig ko kapag sumasapit ang gabi. Sana gumaling na ang asawa ko. Jimbo,
Kayo pala. Halika kayo. Minom tayo. Hindi na. Napasalo kayo. Hindi ako pinatatahimik na mga iniisip ko. Ang nangyari kay Robbie at sa mga kaibigan niyo. Pareho lang ho tayo. Sinabi niyo na lahat kayo ay pinaghihigantihan ni Isabela, di ba? Lalo ka na. Dahil ikaw ang may mas malaking kasalanan sa kanya. Mang Dolpo. Jimbo, bakit buhay ka pa hanggang ngayon? Bakit hindi ka niya pinapatay? Huwag mo akong pagtawanan, Jimbo. Sagutin mo ako. Bakit nananatili ka pa sa mundo nito? Bakit? Mang Dolpo, mas mapalad ang anak niyo. Ganon din si Glory at si Melanie. Dahil tahimik na sila. Pero akong gabi-gabi, hindi niya pinatatahimik. Kahit anong oras kasama ko siya, hindi niya ako iniiwalayan. Mang Dolpo, ayoko na. Gusto ko na rin ang katahimikan. Gusto ko nang mamatay. Ayokong makasama si Isabela habang buhay. Ayoko. Ayoko. Ikaw, kaibigan, tapat ka ba sa iyong minamahal? Siguruhin mo, dahil baka gawin niya rin ang magpakamatay upang samahan ka habang ikaw ay nabubuhay. Dito natatapos ang ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Pananoy sa Dilim. Sa isa na namang Gabi ng Lagi! Nagsiganap Rosana Villegas, Phil mga nagsiganap Rosana Villegas, Phil Cruz, Jenaline de la Cruz, Maynard Landicho Jr., Susan Robles at Bobby Cruz. Naglapat ng tunog, Tenyong, sa musika ni Buboy Salonga. Supervision teknikal ni Bong Muyar at Eric Lucero. Isinulat ni Maynard Landicho Jr. at sa direksyon Leonel Benjamin. Gabi ng Lagi!